Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta na kayo dyan? So dito ako ngayon sa aking bukiran mga kababayan. Nagtatrabaho ako dito mga kababayan. Nagtatanim muna ako ng kalabasa. Kasi yung seedling ko nung bago ako umalis, punta ng Thailand. Pagbalik ko ay matataas na. So, meron pang natira dito mga kababayan. May natira dito pero maliit pa. Yung iba ay mahaba na mga kababayan. Mahaba na yung seedling. So, tinanim na namin mga kababayan dito sa Hawan. Ang ginawa ko dito kahapon ay nag-spray ako. Pagkatapos ngayon ay tatanim na kami ng kalabasa. So hanggang doon sa baba, paakyat dito sa taas mga kababayan. Yun ang kalabasa muna ang ating produkto ngayon. Hindi muna tayo sa mais. Meron naman ako mais doon sa kabila, pero maliit lang yung mais. Gusto ko nga ito muna ang kalabasa. Kasi hindi masyado mabigat ang financing sa kalabasa. Kahit mag-abono lang tayo ng kadalawa, ayos na yan. So, ang pinagkaiba ng kalabasa at sa mais, yung mais kasi, pag hinarvest mo, maglobo ka pa, mag-seller pa. Pagkatapos ibilad. So bago tayo magbenta sa bintahanan ng mais. So itong kalabasa, pag tingin mo nga okay na, pwede nang harvestin, diretso na. Dala ka na ng sako. Lagay mo na ng sako. Punta ka na doon sa merkado. Deliver mo na. So magkapira na tayo. So magkaiba. Yun ang naisip ko nga, ito muna ang aking itanim mga kababayan. Baka pag December ay mumahal, no? Baka umabot ng tag 1,000 ang kilo. Mayaman na ako pag ngayong December ay 1,000 ang kilo ng kalabasa. May 10 kilos ako ng kalabasa, ay meron na akong 10,000, di ba? So mayaman na ako. Hindi na ako si Peking Bombay. Ako na si Bombay. Hindi na piki mga kababayan. Yun, ito muna ang itanim ko sa aking bukirin. Pero yung aking kapatid, saka yung mga pinsan ko, sila ay tumutulong, nagtatrabaho, nagtanim ng kalabasa. Kasi marami kasi, abot ng 3,000 kapuno ng kalabasa. So hindi ko kaya nga ako lang magtatanim. So kami dito, 5 kami nagtatanim ng kalabasa mga kababayan. So yung bayaw ko din ay nag-spray sila doon sa kabila. Na lang ako nagkuha ng ibang magtatrabaho. Sila na lang ang kinuha ko, mga pinsan ko at kapatid, para makatulong din ako sa kanila. Yun mga kababayan. So marami pa kaming gagawin dito kasi gusto kong tapusin lahat pero hindi makaya. Gusto kong magtanim ng mga durable tulad ng lansones, pero hindi pa ako nakabili ng similya ng lansones at saka similya ng durian.
mag-antay-antay muna ako pag may konting sahod ako, saka ako bibili ng similya. Nangarap lang ako ng makabili lang ng kahit 100 nga lansones, 100 nga durian. Sapat na yan. Tapos kahit kung may pera sana 100 nga mangustin. So 'di ba maganda pag may tanim tayo. Kasi yun lang ang maganda pag dito tayo sa bukid. Dapat meron tayong tanim. Kasi hindi natin alam ang takbo ng buhay. Hindi natin alam ang takbo ng mundo. So, kailangan natin magtanim para sa huli ay hindi tayo magsisisi. Bakit wala tayong tanim? Kasi may mga lupa naman tayo dito sa atin. Dapat taniman na lang natin habang may panahon pa. Iwan ko sa akin mga kababayan, gusto ko rin magtanim kasi nasanay ako magtanim at gusto ko nga punta sa bukid kahit anong magawa. Tulad din ni Petra. Petra din sanay din sa bukid. So kaya ay makita din natin siya sa kanyang bukirin kasi sanay siya ng bundok mga kababayan. So ngayon ay dito muna ako mga kababayan habang wala pa kaming lakad ng PB team ng Davao. So mag-antay lang ako dito sa inyo kapag mag-chat kayo sa akin nga may lakad na tayo. So magsabi lang kayo sa akin para magsama-sama naman tayo. So bukas siguro mga kababayan, abangan nyo na lang aking mga vlog bukas. Pupuntahan ko ang nanay ni Erna. Abangan nyo na mga kababayan. Pupuntahan ko ang nanay ni Erna at kukumustahin. Alam nyo kung bakit ko siya pupuntahan. Pupuntahan ko siya kasi gusto ko lang isabi sa kanya nga huwag mag-alala sa kanyang anak. Huwag mag-alala kay Erna. Dahil po ang tinitirahan ni Erna ay sobrang mabait po. So hindi rin kayo mag-alala sa inyong anak kasi yung anak mo rin ay mabait din. Sana po ay tiis-tiisin nyo ang lungkot nga nadarama para makatapos ang inyong anak. Yun lang ang gusto kong ipaabot sa kanya mga kababayan. Para yung lungkot nga kanyang naramdaman mababawasan pag magkita kami. Yun mga kababayan, abangan nyo na lang ang aking kaganapan tomorrow. Ugma di ay dili tomorrow. So ngayon ay magpunta muna ako doon sa aking mais. Kasi yung mais ko doon ay pwede na harbisin. Nandoon din yung mga kasama ko. At mag-harvest muna ako mga kababayan para meron akong mabaon bukas. Meron akong pangbili ng bigas para po kay nanay ni Erna mga kababayan. So dali lang yan dahil yung mais ko ay pwede na hindi na ibilad dahil layang-laya na. Malaya ka na. Ay, totoo ba? Layang-laya na. Lumaya. Layang-laya na mga kababayan. Hindi na pwede ibilad. Kaya hindi na ibilad. Pag harvest mo ay pag lobo, diretso na binta dahil natuyo na yung mais mga kababayan. So, magbili lang ako ng kahit para madala doon. Dahil hirap naman nga punta tayo doon nga wala tayong pasalubong.
At least man lang pag abot natin doon ay may pasalubong tayo kahit konti lang. At least meron. Hindi naman alam naman natin nga basta may madadala tayo doon. At gusto ko lang ipaabot sa kanya nga huwag mag-alala sa kanyang anak. Dahil ang kanyang anak nandoon sa mga taong mabait at handang tumulong sa atin. Yun lang mga kababayan ang ipaabot ko sa kanila. So, abangan nyo na lang tomorrow, ugma. So, akyat muna ako sa taas mga kababayan dahil magudtuhan muna kami. Nandoon yung mga buddy ko, mga kasama ko para mabusog na naman. So, tara na, alis na tayo mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan sa walang sawang nanonood sa aming mga vlog. At sana ay huwag niyong kakalimutan ang aming mga iba't ibang vlog ng PB Team. Dahil ay kayo lang ang mga pag-asa namin mga kababayan para ipagpatuloy namin ang aming pagmimisyon ng PB Team ng Davao sa kabundukan mga kababayan. Sana po ay huwag kayo magsawa magpanood sa amin kaganapan. So yun lang, mag-ingat kayo dyan palagi. God bless you.